Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Fortress na napalabas noong 1992. Ito ay patungkol sa isang pinakamahigpit na kulungan sa buong mundo dahil ang mga bilanggo rito ay hindi pinapayagan na magkaroon ng panaginip. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula sa isang hinaharap na Canada kung saan ipinagbabawal ng gobyerno ang pagbubuntis ng karagdagang mga anak upang bawasan ang paglaki ng populasyon. Kahit na mamatay ang unang anak, hindi pinapayagan ng sino man na magkaroon ng higit sa isang anak. Sa mabigat na bantayang istasyon sa hangganan ng Canada at Estados Unidos, isang automatikong boses ang humihiling sa lahat na dalhin ang kanilang personal na gamit sa opisina para sa pagsusuri. Si John Henry Brennick, isang dating opisyal ng hukbong sandatahan, at ang kanyang asawa na si Karen ay nasa isang sasakyan na malapit ng inspeksyonin. Mukhang nerbiyoso ang mag-asawa sa pagsusuri. Nahayag ang isang magnetic vest na suot ni Karen sa loob ng kanyang panlabas na kasuotan ng kumilos siya ng kanyang braso. Nakakita pala ng kasaysayan na si Karen ay buntis, at pupunta sila sa Vancouver para manganak ng kanilang pangalawang anak. Pagkatapos ipanganak ang unang anak, itinatali ng gobyerno ang fallopian tube ng babae. Gayunpaman, nagkaroon ng swerte si Karen at nagbuntis siya ulit. Kaya naman, ang magnetic vest ay upang takpan ang kanyang pagbubuntis. Pinapalabas sila ng mga sundalo mula sa sasakyan na may dala ang kanilang mga kagamitan nang sila'y makarating sa sentro ng inspeksyon. Isang babae sa harap nila ang hinuli dahil sa pagiging buntis habang ini-inspeksyon ng sundalo ang bag ni Karen. Gayunpaman, ang magnetic vest ni Karen ay nagpapigil sa scanner na magbigay ng abiso sa mga tauhan ng seguridad habang siya'y dumadaan dito. Ligtas na nasa labas ang mag-asawa, ngunit lumapit ang isang gwardya sa kanila at napansin ang magnetic vest ni Karen. Nagsimula ang tropa na atakihin sila habang unti-unti ring umaandar ang alarm. Nagtagumpay si John sa pakikipaglaban sa kanila at nakatakas kasama si Karen bago tawirin ang tulay. Nakikiusap si John kay Karen na tumakas na nang wala siya, habang ang mga sundalo ay papalapit na sa kanila, at pumapayag ito ng may pag-aalinlangan. Si John ay madali namang nahuli, ngunit nakatakas si Karen. Ang susunod na eksena ay nagpapakita ng paglipat ni John at ng iba pang mga bihag sa isang sasakyang pang-van patungo sa isang bilangguang kilala bilang Angkuta. Ito ay isang seldang may mataas na seguridad na pag-aari at pinapatakbo ng kumpanyang Mentel. Hindi ka panipaniwala ang pagtakas mula sa kulungan dahil ang palasyo ay matatagpuan sa gitna ng isang malaking disyerto. Agad pagpasok pa lamang nila sa gusali, iniuutos sa kanila ng mga gwardya na tanggalin ang kanilang mga damit. Sa likod, may isang boses na bumabati sa mga bilanggo sa kuta at ipinakilala ang sarili bilang si Director Poe. Pagkatapos, dinala ang mga bilanggo sa isang kwarto kung saan ang bawat isa ay pinagkakabit ng isang sistema ng psychological na seguridad at intelihensyang panseguridad. Ang sistema ay itinatambak sa kanilang bituka at now-trigger kapag ang sinuman ay lumabag sa mga patakaran ng bilangguan. Ito ay kilala bilang ang prosesong intestinal. Inianunsyo ni Poe na pagkatapos ng pag-implant ng teknolohiya, ang mga bilanggo na tumawid sa dilaw na linya sa sahig ay magdudulot ng matinding sakit sa kanilang tiyan, at ang mga tumawid naman sa pulang linya ay agad na mamamatay. Nang maging nerbiyoso ang isa sa mga bilanggo, siya ay tumawid sa dilaw na linya. Pagkatapos gawin ito, siya'y agad na bumagsak sa matinding sakit. Siya rin ay hindi sinasadyang tumawid sa linya. Ang tiyan ng lalaki ay nagsisimulang magbukol at sa huli ay sumabog. Ang iba naman ay isinakay sa isang elevator na pumupunta sa ilalim ng lupa. Ang kinaroroonan ng bilangguan sa ilalim ng lupa na may 30 palapag ay nabunyag si John at isang kapwa bilanggong may pangalang Nino Gomez ay inilabas sa isang palapag. Sila ay sinalubong ng isang aparato ng pagmamanman na tinatawag na Z-10 na nagdadala sa kanila sa isang siksikang selda sa bilangguan. Isang bilanggo na may pangalang Stiggs ay sigaw ng sigaw kay Zed, sinasabing sobra na ang dami ng tao sa selda ngunit sa halip ay binyantaan siya ni Zed na gagamitin ang laser beam sa kanya. May laser beam sa mga selda na nagpapakita sa mga bilanggo na hindi sila pwedeng lumabas ng kanilang mga selda kapag hindi kinakailangan. Ipinaalam ni John ang kanyang pangalan sa isa pang bilanggo na may pangalang D-Day. Habang papatulog na sila, sinabihan ni Abraham, ang ikatlong bilanggo, si John na huwag mangarap. Nang makatulog na ang lahat, dumating si Zed upang tingnan ang mga bilanggo. Isinaskan nito ang mukha ni John at pumapasok sa kanyang panaginip. Si John ay nagkakaroon ng mga panaginip kung saan siya ay nakikipaglaplapan kay Karen. Si Poe, ang direktor ng bilangguan, ay nakatutok sa panaginip ni John mula sa ibang lokasyon sa observation room at nagkaroon ng damdamin para kay Karen.
Paalala niya kay John na ang pagpapangarap ay isang hindi awtorisadong proseso ng pag-iisip na hindi pinapayagan sa pasilidad at ginaaysing siya. Makikita sa ekspresyon ng kanyang mukha na parang kinakabahan siya, isang parang bagyong malakas na rumampa sa kanyang tiyan, nagpapakita na tila kinakabahan siya sa nangyaring pagkakapasok sa kanyang bituka. Ang mga bilanggo ay pilit na pinagtatrabaho sa underground construction sa sumunod na araw. Isang bilanggong homosexual na nagngangalang Maddox ang nagtangkang abusuhin ng sexual si Nino. Pumunta si John upang iligtas ito at lumaban kay Maddox. Tumigil sa gulo si Zed sa pamamagitan ng pag-activate ng aparato sa kanilang tiyan. Makalipas ang ilang sandali, ipinakulong sila sa isang maliit na laser cell at tinanong kung sino ang nagsimula ng away. Si Nino ay sobrang takot kay Maddox kaya't hindi siya makapagsabi ng totoo. Si John ay nag-imbento ng kwento na siya ang nagsimula ng away upang protektahan si Nino. Pagkatapos, dinala siya sa opisina ni Poe kung saan si Abraham ang nag-aahit ng balbas ni Poe. Ipinapalabas ni Poe ang isang live na video ni Karen na naliligo para kay John. Sa huli, nadiskubreng siya ay inaresto matapos si John at dinala rin sa bilangguan. Inimbestigahan ni Poe sina Karen at John, pinaparatangang umiiyak sa sakit ang dalawa bilang parusa. Sa huli, ipinaalam ni Abraham kay John na ang mga palapag na A at B ay para sa mga babae, na nagpapahiwatig na maaaring naruroon si Karen. Pagkatapos, makikita natin si Karen sa kanyang selda na nag-uusap kasama ang isa pang buntis na babae. Hinayla siya palayo ng dalawang gwardya habang nagkakaroon siya ng sakit sa tiyan. Ang buong lugar para sa mga kababaihan ay puno ng mga buntis. Natutunan ni Karen na may ginagawang hindi kanais-nais ang pasilidad sa kanilang mga bagong silang na anak. Nagkaharap sina Maddox at John sa loob ng Cub-8 ng mga kalalakihan. Labanan sa pagitan ng mga lalaki ang sumiklab habang pinanunod sila ng lahat sa pasilidad, kasama si Poe mula sa kanyang kubol. Nakita ni Karen ang kanyang asawa mula sa kanyang palapag at nagulat. Nagdudugo pareho ang mga partido nang itulak ni John si Maddox pababa ng gilid ngunit nakakapit ito roon. Iniutos ni Poe kay John na patayin si Maddox pero sa halip ay tinulungan siya ni John. Si Poe ay nagdesisyon na kumilos sa sitwasyon at pinatay si Maddox sa pamamagitan ng pagpapasabog ng buong tiyan nito, iniwan ng isang butas dito. Natagpuan ni John ang aparato sa tiyan ni Maddox sa sahig at lihim na ipinaabot ito kay Nino bago siya dalhin ng mga gwardya. Ang susunod na eksena ay ipinakikita si Karen na pumasok sa isang espasyo kung saan nakakulong si John sa isang malaking kagamitang tinatawag na mind wipe chamber. Ipinaubaya siya ni Poe upang hilingin kay John na makipagtulungan sa kanila. Nag-usap sila ng sandali ngunit agad siyang inaalis ng mga gwardya. Si John ay parurusahan dahil sa paglabag sa utos ni Direktor Poe na patayin si Maddox nang biglang mag-umpisa ang makina na sumasabay sa kanya, kaya't siya'y nagkaroon ng mga halusinasyon. Unti-unti nang nagiging sira ang utak ni John habang nakikita niya ang kanyang mga alaala sa militar, ang araw ng kanyang kasal, at iba pa. Matapos ang 3 araw, inimbite ni Poe si Karen sa kanyang silid. Ang pinakamatagal na oras na nanatili ang sinuman sa makina ay 1 oras lamang, kaya't nagulat siya na si John ay nakaligtas ng ganitong katagal. Nag-alok siya kay Karen na pakawalan si John kung mananatili siyang kasama niya sa kanyang silid bilang kasama. Wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Karen. Nang bumalik si John sa kanyang selda, siya'y tuluyang brain dead na. Hindi na siya nakikipag-usap sa sinuman at lubos nang hindi nararamdaman ang sakit. Ngayon, sina Poe at Karen ay naninirahan na magkasama. Isang gabi, nagising siya at nakita si Poe na nakaupo sa upuan na konektado sa maraming alambre. Sa pagkakatuklas, nabago siya upang maging isang advanced na tao. Hindi siya kumakain o natutulog, ngunit isang beses sa isang buwan ay kumokonsumo siya ng amino acids. Lahat ng mga batang isinilang sa loob ng bilangguan ay dumaan sa parehong proseso. Sila ay sumasailalim sa iba't ibang proseso ng pagbabago upang maging mga tao na teknolohikal na abante para balang araw ay malaya na ang sangkatauhan mula sa sobrang dami at gutom. Isa sa mga unang sanggol na dumaan sa pananaliksik ay si Poe. Ibinunsod si Karen ng pagkaalam sa pagkakatuklas. Si John ay may sakit ng 4 na buwan at hindi pa rin siya magaling. Sinabi sa kanya ni Abraham na makikita na ang tiyan ni Karen at malapit nang ipanganak ang kanyang anak sa mundo. Hindi nag-react si John, ngunit dumaloy ang isang luha mula sa kanyang mata. Niloko si Poe ng gabing iyon ni Karen na uminom ng alak na nagdulot sa kanya na mawala ng malay. Ginamit niya ang control panel upang kontrolin ang panaginip ni John, kung saan nakita niya ang batang bersyon ni John na nakulong sa isang hukay. Nang iligtas niya ito mula sa hukay, nagmulat ng kamalayan ang tunay na si John. Ang sorpresa at kasiyahan sa kanyang pagbabalik ay ibinahagi ng kanyang mga kasamahan sa bilangguan.
Humihiling si John kay Abraham na tulungan siya at si Karen na makatakas sa bilangguan. Sa unay nagduda si Abraham ngunit pumayag pa rin siya para kay John. Naririnig ni Karen kay Abraham ang tungkol sa rehabilitasyon ni John. Labis na natuwa si Karen sa tagumpay ng kanyang plano. Sinabi niyang kayang tulungan si John sa pagtakas at nagsimula siyang gumawa ng plano. Sa huli, ibinigay ni Nino kay John ang aparato na nakuha niya mula sa katawan ni Maddox. Ang kanilang kaibigan sa bilangguan na si D-Day ay dati isang computer geek bago siya mapabilang sa bilangguan. Nag-aalok siya na pag-aralan ang aparato kaya't binuksan niya ito at pinag-aralan. Kasunod nito, nakita natin si Karen na nakawin ang isang lens na katulad ng diamond mula sa cabin ni Poe. Halos siya'y nahuli, ngunit nagtagumpay siyang itago ang aparato sa kanyang bibig. Ibinigay niya ang aparato kay Abraham kinabukasan at hinihiling na ipasa ito kay John. Ayaw ni Abraham na magkaroon ng problema, ngunit pumayag siyang gawin ito bilang pabor. Ginamit ng mga lalaki ang protective laser beams ng kanilang selda upang paginahin ang lens at tingnan ang holograma ng pasilidad. Natuklasan nila na may paraan para makalabas sa pamamagitan ng construction site. Sa sumunod na umaga, ibinalik ni Abraham ang lens sa cabin ni Poe. Hiniling ni Poe kay Karen na magpakasal muli siya sa kanya at mag-asawa ngunit hiwalayan muna si John. Ipinapangako niya na aalagaan niya ang anak tulad ng kanyang sarili at pati na rin ay papayagang makalaya si John. Tinanggap ni Karen ang alok para sa kanyang asawa at anak. Sa pagitan ng mga pangyayari, natuklasan ni D-Day kung paano gumagana ang aparato na pang-intestino. Maaaring gamitin ang aparato para kunin ang mga aparato ng iba pang katawan dahil ito'y magnetiko. Sinubukan nila ang paraan, at nang magtagumpay ito, sila'y nagulantang. Inaalis nila lahat ng kanilang intestinal devices. Kinabukasan, binalaan si Poe ni Zed na tingnan ang mga footage ng security camera, kung saan nakita niya si Karen na nagnakaw ng lens at si Abraham na nagbalik nito. Sinabi ni Zed kay Poe na siya ay tinanggal dahil sa kanyang pagkakamali, na nagpapakulo sa kanya sa pag-alam na siya ay niloko. Sa pagitan, isinagawa ng mga lalaki ang kanilang estratehiya. Nagkunwaring mga mandirigma sila habang isinusunod ang kanilang kagamitan sa bituka sa isang metal na tubo sa zona ng trabaho. Nang malaman ni Zed ang tungkol sa away, nag-trigger ito ng mga intestinal devices na nagdulot ng pagsabog. Ito ay lumilikha ng paraan para sa kanila na makatakas sa pamamagitan ng tubo. Ngunit upang mapanatili silang nasa loob, binuksan ni Poe ang mga valve ng steam at ini-inject ang mainit na gas sa mga tubo. Dinidinig din niya ang mga clan ng mga manggagawa at nagsisimula silang magpaputok laban sa grupo mula sa loob ng pasilidad. Sila ay nakakulong ngayon sa loob ng tubo. Si Stiggs, isa sa mga bilanggo, ay naguguluhan at nagtangkang pumasok ulit sa pasilidad, ngunit binaril siya ng mga kopya hanggang sa mamatay. Samantalang iyon, si Abraham ay lumapit kay Karen sa institusyon, ngunit nadiskubre sila ni Poe bago pa man sila makagawa ng anuman. Upang gawing advanced human ang hindi pa isinilang na anak ni Karen katulad niya, pinatay niya si Abraham at nag-utos sa ibang sundalo na hulihin si Karen. Samantala, nagtagumpay ang mga lalaki na patayin ang isa sa mga kopya at natuklasan na isa rin itong advanced human. Kumunat si John ng baril at sinimulan ang pagpapaputok sa iba pang mga clones. Nakapasok sila sa pasilidad habang nakikipaglaban sa mga kopya. Sa huli, nakakamit nila ang pag-akyat sa isang aparato na gumagana tulad ng elevator at itinaas sila. Nang masaksihan nila ang kanilang pagtakas, nagdiriwang ang lahat sa loob ng bilangguan para sa kanila. Sa wakas, nakarating sila sa kwarto ni Poe at hiningi ang pagkakataon na makausap si Karen. Ipinalabas sa screen ng mga doktor na nagtatangkang kunin ang sanggol niya. Binalaan ni John si Poe na itigil ang panganganak ngunit dahil siya ay sinibak na, hindi tinanggap ng sistema ang kanyang utos. Isang sa mga kagamitang pampatay ang nakakakilala sa mga lalaki at sinusubukang barilin sila, ngunit agad silang umiwas, na nagiging biktima si Poe. Matapos ang kamatayan ni Poe, sumakay si D-Day sa panel ng kontrol at sinubukang pigilan ang mga doktor sa paggawa ng proseso kay Karen. Ngunit binaril siya ng isang klong bago niya magawa ang prosedurang iyon. Nagtagumpay si John na patayin ang clutch at isang sugatang D-Day ang nag-disable ng buong sistema ng kuryente sa pasilidad gamit ang kanyang nalalabing lakas. Sa panandaliang oras, tumigil ang mga doktor sa proseso. Bawat bilanggo ay nagsimulang tumakas nang bumagsak ang sistema ng seguridad. Si John at si Nino ang tanging mga natirang buhay. Sila'y naghahanap kay Karen at dinala siya palayo mula sa mga doktor. Ang tatlo ay sumakay sa sasakyan at sa wakas ay umalis mula sa pasilidad. Nagpatigil lamang sila nang tumawid sila ng border at makarating sa Mexico. Si Karen ay malapit ng manganak sa isang kubo nang bigla na lang kumilos ang sasakyan na kanilang sinakyan.
Sa pagkakataon ay natuklasan nilang ito'y patuloy pa ring kontrolado ng pasilidad. Namatay si Nino nang siya ay mabangga nito. Lumabas si John upang labanan ang sasakyan habang si Karen ay nanginganak sa loob ng kubo. Binansagan ni John ang sasakyan gamit ang sandata mula noon at pinagpuputok ito. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.